Mga ka-heirs at mga solid Kalingap supporters, malinaw at napapanahon ang naging pahayag ni Kalingap Rab tungkol sa EDSI at sa iba pang Kalingap Angels. Hindi ito paninikip na walang dahilan, ito ay proteksyon. Proteksyon sa mga batang tinutulungan, proteksyon sa kanilang mental health, at proteksyon laban sa walang tigil na bashing at maling interpretasyon sa social media. Maganda ang intensyon ni Idol Rab. Simula next year, mas magiging kontrolado ang exposure ng mga beneficiaries. Hindi na sila basta-basta makikita sa iba't ibang vloggers, kundi sa official videos na lamang ni Kalingap Rab. Bakit? Dahil sa panahon ngayon, konting clip lang, konting screenshot, pwede nang baluktutin ang kwento. At ang kawawa, ang mga bata at ang mga tinutulungan mismo. Hindi ito pag-aalis ng oportunidad, ito ay pag-aayos ng sistema. Mas malinaw ang boundaries, mas malinaw ang responsibilidad. Kung may rules, may direksyon. Kung may direksyon, may kapayapaan. At malinaw din ang sinabi ni Idol Rab, kung sa 2026 ay hindi kayang sundin ang patakaran, malaya namang umalis. Walang pilitan, walang samaan ng loob. Ibig sabihin lang nito, seryoso ang Kalingap sa kanilang layunin. Para sa EDSI, malinaw na hindi ito paninikip, kundi paghahanda sa mas maayos at mas tahimik na future. Mas kaunting ingay, mas maraming growth, mas kaunting bashers, mas maraming supporters na totoo. At para sa mga sponsors at solid fans, ito ang klase ng leader na may paninindigan. Hindi padalos-dalos, hindi emosyonal, kundi may malasakit. Sa huli, ang tunay na tumutulong ay hindi yung maingay sa maraming vlog, kundi yung nananatili kahit tahimik. At dito makikita na ang Kalingap Rab ay hindi lang content creator, isa siyang tagapangalaga. Suportado namin yan, Idol Rab. Tuloy ang Kalingap, tuloy ang malasakit, at tuloy ang positivity. Mga ka-heirs, dito mas lalong lilinaw kung bakit tamang-tama at napapanahon ang naging desisyon ni Kalingap Rab. Sa totoo lang, matagal na itong dapat gawin. Hindi lahat ng exposure ay blessing. May exposure na nagiging pasanin, lalo na kapag ang mga taong involved ay mga beneficiaries na dumaan sa hirap, trauma, at pagsubok sa buhay. Sa dami ng vloggers ngayon, iba-iba ang intensyon. May totoong tumutulong, pero meron ding ginagamit lang ang kwento ng mga bata para sa views, clout, at kita. Doon nagsisimula ang problema, putol-putol na clips, walang konteksto, tapos ihahagi sa social media. Resulta, bashing, panghuhusga, at minsan pati pagkatao ng beneficiaries ay nadadamay. Kaya napakalinaw ng paninindigan ni Idol Rab. Mas mabuti ng iisa ang boses, iisa ang platform, at iisa ang direksyon. Kapag sa official video na lang ni Kalingap Rab, lalabas ang mga Kalingap Angels. Kontrolado ang mensahe, maayos ang paliwanag, at higit sa lahat, may proteksyon. Hindi ito pag-i-isolate, kundi pag-iingat. Para sa EDSI, malaking tulong ito. Mas makakapag-focus sila sa personal growth, sa pag-aaral, sa paghahanda sa future, hindi sa kung ano na naman ang sasabihin ng bashers bukas. Mas tahimik ang paligid, mas malinaw ang isip, mas maayos ang direksyon ng buhay, at bilang supporters, mas gugustuhin natin yan. Diba? Yung umuunlad sila, hindi yung araw-araw kailangan nilang ipagtanggol ang sarili nila online. At doon sa sinabing, kung hindi kaya ang rules, malaya namang umalis sa 2026, malinaw din ang mensahe. Walang pilitan sa Kalingap. Ang nananatili ay yung may malasakit, may disiplina, at may respeto sa layunin ng organisasyon. Hindi ito personalan, ito ay paninindigan. Kaya sa mga solid supporters at sponsors, ito ang klase ng desisyon na dapat palakpakan. Hindi madali maghigpit, lalo na kung alam mong may magrereklamo. Pero ang tunay na leader, inuuna ang kapakanan, hindi ang papuri. At dito natin masasabing, mas tumibay, mas naging profesional, at mas naging responsable ang Kalingap sa pamumuno ni Idol Rab. Mga ka-Airzies, kung titingnan natin ng mas malalim, ang hakbang na ito ni Kalingap Rab ay hindi lang para sa ngayon, ito ay pangmatagalan. Hindi lang para sa EDSI, kundi para sa lahat ng Kalingap Angels na patuloy na umaasa sa isang ligtas, maayos, at dignidad-based na sistema ng pagtulong. Ibig sabihin, hindi na basta content ang mga tao, inuuna na ang respeto kaysa views. Sa panahon ngayon na halos lahat ay ginagawang palabas, kakaiba ang desisyon na ito.
Pinili ni Idol Rab na bawasan ang exposure kahit alam niyang mas kaunting collabs, mas kaunting hype, at mas kaunting ingay. Pero kapalit nito ay kapayapaan ng mga beneficiaries. At kung tunay kang supporter, mas pipiliin mo ang tahimik na pag-unlad kaysa maingay na gulo. Para sa mga sponsors, malinaw din ang mensahe. Ang Kalingap ay papunta na sa mas profesional at organisadong direksyon. May rules, may boundaries, at may accountability. Iyan ang klase ng foundation na pinagkakatiwalaan. Hindi basta uso, kundi may malinaw na prinsipyo. Mas madaling suportahan ang isang organisasyon na inuuna ang tao kaysa kita. At sa mga bashers, ito ang sagot. Hindi patula, kundi sistema. Hindi sagutan sa comment section, kundi pag-aayos ng exposure. Hindi drama, kundi disiplina. Iyan ang tunay na maturity. Kaya sa halip na humina ang Kalingap, mas titibay pa ito dahil alam na nila kung saan sila lulugar at ano ang ipaglalaban. Sa huli, ang panuntunan ni Idol Rab ay simple. Kung gusto mong manatili, igalang ang patakaran. Kung hindi, malaya kang pumili ng ibang landas. Walang galit, walang pilitan, walang siraan. Iyan ang tunay na malasakit, malinaw, patas, at may prinsipyo. Kaya saludo kami sa pamumuno ni Kalingap Rab. Suportado namin ang proteksyon sa EDSI, sa Kalingap Angels, at sa kinabukasan ng Kalingap mismo. Tahimik man ang daan, siguradong tama ang direksyon. Tuloy ang tiwala, tuloy ang suporta, at tuloy ang Kalingap. Mga ka-heirs, sa puntong ito malinaw na ang direksyon ng Kalingap Rab, hindi na basta pagtulong lang, kundi pagbuo ng matibay na pundasyon para sa kinabukasan ng mga Kalingap Angels. Ang paghigpit na ito ay senyales na ang Kalingap ay lumalagpas na sa simpleng vlogging. Papunta na sa mas responsable at mas maayos na pamamalakad. Kung iisipin, napakahirap gawin ang ganitong desisyon. Alam ni Idol Rab na may masasaktan ng ego, may magagalit, at may magsasabing sayang ang exposure. Pero mas pinili niya ang katahimikan ng mga bata kaysa kasikatan. Mas pinili niya ang kaligtasan ng beneficiaries kaysa sa pansariling pakinabang. Iyan ang malinaw na marka ng tunay na leader. Para sa EDSI, ang ganitong setup ay parang shield. Shield laban sa maling akala, laban sa chismis, laban sa mga taong hindi alam ang buong kwento pero ang bilis manghusga. Kapag iisa ang pinanggagalingan ng impormasyon, ang official videos ni Kalingap Rab, mas buo ang konteksto, mas malinaw ang layunin, at mas nababawasan ang negatibong ingay. At para sa mga Kalingap Angels, natututo rin sila ng mahalagang aral. Disiplina, respeto, at accountability. Hindi lahat ng gusto ay pwedeng gawin at hindi lahat ng exposure ay dapat kunin. Bahagi ito ng paghahanda sa kanila sa totoong mundo, kung saan may rules, may boundaries, at may konsekwensya. Sa mata ng solid supporters, mas nakakagaan ang loob ito. Alam nating ang Kalingap ay hindi basta-basta nadadala ng pressure. May sariling paninindigan, may sariling prinsipyo, at mas lalo nitong pinapatunayan na ang adhikain ng Kalingap ay tumulong ng tama, hindi lang tumulong ng marami. Kaya sa halip na matakot sa paghihigpit, mas dapat tayong magtiwala. Dahil kung may malinaw na direksyon, mas nagiging matatag ang organisasyon. At kung matatag ang Kalingap, mas marami pang buhay ang matutulungan sa tamang paraan at sa tamang panahon. Mga ka-Erzo, sa huli, ang desisyong ito ni Kalingap Rab ay malinaw na patunay na ang Kalingap ay hindi na basta-basta lang. Ito ay organisasyong may paninindigan, may direksyon, at higit sa lahat, may puso. Ang paghihigpit na ipatutupad next year ay hindi para magtaboy, kundi para maglinis ng sistema at magtira ng mga taong tunay na may malasakit. Sa usapin ng EDSI at ng iba pang Kalingap Angels, malinaw ang mensahe. Inuuna ang kapakanan nila bago ang opinyon ng publiko. Hindi na sila gagawing sentro ng intriga, chismis, at walang katapusang bashing. Sa halip, sila ay bibigyan ng pagkakataong umunlad ng tahimik, may dignidad at may gabay. Iyan ang klase ng tulong na tumatagal. Para sa mga supporters, ito ang panahong mas ipakita ang tiwala. Hindi lahat ng desisyon ay kailangang maingay para maging tama. Minsan, ang pinakamagandang hakbang ay yung hindi popular pero makatao. At para sa mga sponsors, mas nagiging malinaw na ang Kalingap
ay isang grupong may malinaw na values, isang adhikaing karapat-dapat suportahan pang matagalan. At doon sa sinabing, kung hindi masusunod ang rules sa 2026 ay malaya namang umalis. Ito ay hindi banta kundi paggalang sa kalayaan. Walang hawak sa leeg, walang pilitan. Ang mananatili ay yung naniniwala sa layunin, hindi lang sa eksena. Sa pagtatapos, saludo kami sa tapang at malasakit ni Kalingap Rab. Hindi madali ang magdesisyon para sa ikabubuti ng nakararami, lalo na kung may kapalit itong ingay at batikos. Pero dito natin nakikita na ang Kalingap ay patuloy na lumalago. Hindi lang sa dami ng views kundi sa lalim ng prinsipyo. Tuloy-tuloy ang suporta. Tuloy-tuloy ang tiwala. At higit sa lahat, tuloy-tuloy ang Kalingap. Mas tahimik, mas matibay, at mas makatao.